Tags ka na, let us all prepare ourselves sa atong pagsimba sa atong buhig balaan na Diyos o sa atong pagsugod ng buntaga atong ayon atong mga Bible sa unang Korinto. 2 Corinthians chapter 1 atong pamanandungan ang mga versikulo 12 ngadto sa katapusan ang versikulo nga mao ang 24. 2 Corinthians chapter 1 verse 12 to 24. So dili ako nato masahong o panglandungan, let us come before the Lord to give Him thanks and to ask for His help. Let us pray. Our loving Father in heaven, we come again this morning with grateful hearts, for You are the God who made us and sustained us even throughout the week. Again, O Lord, we give You thanks for Your faithfulness, preserving us, keeping us throughout the week, na makalampos mi sa tanan ng mga panarbaho ay na winubanan sa imong pag-amping, dili lang sa mga temporaryong mga butang, kundi sa mga espiritualong butang usab na kami yung padayon magpabiling na matinud-anon diha ang Ginoong Hesus sa tanang kinabuhi namin matag adlaw. Salamat kayo ng imo na po kaming gitigom nining adlaw, ipapahulay among pag-ampo Ginoong Dios. Kung kaming andamon dagi sa paghinlo kanamo gikan sa tanan namong mga kalapasan, kung adlaw kami dili mapakyas sa among pag alaga din kanimo. Ugasi kami sa dugo ni Kristo sa among mga sala, sa iluha kami mahan si Kristo gyud ug iyang dugo ang among paglaom nining buntaga. Kami makapadayon dugo kaning dayon ang imong pagkamatinud-anon sa pagpreserba sa imong mga katawan, ang pag-uban kanamo bisan pa man dinhi sa ORBC. We pray na nagyud imong espesyal nga presensya sa paman na tanan imong mga katawan na magtigom karon ning adlaw pagpahulay. Ampo mi ubani po kami dinhi sa imong balang spirito, padayon imong paggiya, pagtabang kanamo ilabi na sa imong mga pamabat dinhi. Sabi na imong alagad Pastor Christy mag-lead sa pag-preach and teach imong mga word, imong mga tulong. Even as I lead for the meditation to prepare us, O Lord, for our worship, help us prepare our hearts, incline our hearts to Your word, to the spiritual things. Give us eyes to see, ears to hear Your holy word, and protect us from all evil will. O Lord, distract us from listening to Your word. Help us to worship You today in spirit and in truth, with joy and hope and peace in Christ. Salamat kay Ginoong Diyos ng kalaon ni kanimo. Nagampo mi sa paminaw, pamalanod sa mga pulong sa tubukad lang. Dili lang yung pabilin na pulong lamang, banan sa gahong sa mga kalang spiritual. Lihok gayod sa mga nahuna o kasing-kasing. Mumuyukbo diya kang Kristo, si Panginoong Diyos, manuluwas siya lamang among kahimutan, sundon, alagaran sa tibok namong kasing-kasing. Panginoon ng Diyos, kidali kayo may mutipas, we're prone to wonder, and You are our only hope, even as we gather today. Pray this in Jesus' name. Amen. 2 Corinthians chapter 2, verse 2 Corinthians chapter 1, verses 12 to 24 rather. Muna ang basa sa hubad sa Pinisea. Kay kini mao ang imong pasigabo, ang ipamatuod sa among tanlag, mao nga diha sa kayano o sa Dios ng kamatinud-anon. Dili diha sa kaalam nga unod-non, kundi diha sa grasya sa Dios. Nagkinabuhi kami dinhi sa kalibutan o labaw pa gayon nanha kaninyo. Kay kami walay laing gisulat kaninyo gawas sa inyong mabasa o masabot. Ako malaumon nga unta inyong masabtan sa hingpit. Ingon nga kamo may nasabtan na. Aron kamo makapasigarbo kanamo, ingon nga kamo amo unyang ikapasigabo sa adlaw sa atong Ginoong Hesus. 15, tungod kay ako masaligon man niini, itingo ako nga muuna pag-anha diha kaninyo aron kamo makabaton sa duha ka pilo nga kalipay.
Gitinguha nako ang paghapit kaninyo sa akong pagpaingon sa Macedonia. Ug unya mobalik na diha kaninyo gikan sa Macedonia, ug unya inyo akong mapaggikan paingon sa Judea. Nagkaduha-duha ba ang ako sa akong tinguha? Pagbuhat nini, naghimo ba ako sa akong mga laraw ingon sa taong unod nun? Nga dili ra nga moingon og oo ug unya dili gayon? Ingon nga ang Dios kasaligan ang among pulong kaninyo dili oo ug unya dili. Kaya ang anak sa Dios nga si Jesucristo nga giwali ninyo kaninyo ni Silvano ug ni Timoteo ug nako dili oo ug unya dili. Kung dili diha kaniya kanunay nga oo. Kaya ang tanang mga saad sa Dios oo diha kaniya. Mao kanay hinungdan ngano nga kita naglitok sa amen. Pinaagi kaniya alang sa himaya sa Dios. Apan ang Dios mao ang naglik-on kanamo uban kaninyo diha kang Kristo ug ang nagdihog kanamo. Siya mao nga nagsilyo kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga pasalig diha sa among mga kasing-kasing. 23. Apan ako nagtawag sa Dios ingon nga saksi batok sa akong kinabuhi aron malikay kamo sa kasakit. Wala na lang ako muanha diha sa Corinto. Dili ingon nga nagpakaagalon kami kaninyo sa inyong pagtuo, hinoon kami naghago uban kaninyo alang sa inyong kalipay. Tungod kay kamo malikong nagbarog sa inyong pagtuo. Ang basahon sa hubad sa English NASB. For our proud confidence is this, the testimony of our conscience, that in holiness and godly sincerity, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we have conducted ourselves in the world, and especially toward you. For we write nothing else to you than what we read and understand, and I hope you will understand until the end, just as you also partially did understand us, but we are your reason to be proud, as you also are ours in the day of our Lord Jesus. In this confidence, I intended at first to come to you, so that you might twice receive a blessing, that is to pass your way into Macedonia, and again from Macedonia to come to you, and by you be helped on my journey to Judea. Therefore, I was not vacillating when I intended to do this, was I? Or what I purpose, do I purpose according to the flesh, so that with me there will be yes, yes and no, no at the same time? But as God is faithful, our word to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, and Silvanus and Timothy, was not yes and no, but is yes in him. For as many as are the promises of God, in him they are yes. Therefore also through him is our amen to the glory of God through us. 21. Now he who establishes us with you in Christ and anointed us is God, who also sealed us and gave us the Spirit in our hearts as a pledge. But I call God as witness to my soul that to spare you I did not come again to Corinth. Not that we lord it over your faith, but are workers with you for your joy. For in your faith you are standing firm. So din ito makita ang pagdipinsa ni Apostol Pablo sa mga akusal, sa mga uban nga mga magtotoo dito sa mga Kristohano sa Corinto, no? Nagakusal kaniya nga wasay klaro nga apostoles tungod lagi kay nagpasalig siya nga mong bisita siya di ngadto kanila sa Corinto apan no wala madayon, so kaya akusal siya nga moingon og mauni niya pugman dili di ay. So wa say klaro mo ni gibidipinsahan ni Apostol Pablo dinhi sa pasahe nga atong gibasa nga dili na tinuod nga inyong gipanguna-una batok kanako.
ngayon po mga ngani niya dili ngani naay rason ang iyang mga depensa dinhi atong makita. Una, ang iyang depensa nga dili siya ing anak, dili na tinuod ang giakusar sa mga taga-Korinto batok kaniya tungod kay una atong makita sa versikulo 12 nga nag-testify ang iyang konsensya, no, nga wala siya gibuhat nga dautan kundi nagpakabalaan siya, no, nang iyang kinabuhi puno sa pagkabalaan of godly sincerity, as we read here, that in holiness, sa B, 12b, that in holiness and godly sincerity, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we have conducted ourselves in the world and especially. Yung kinabuhi kami balaan, Diyos nun ng sincero, pagkinabuhi, dili sa pagkatauhanon, unod nun, no? Nga puno sa pagkaminaro o ay klaro nga kuan kundi nagkinabuhi sila nga Diyos nun o balaan tubangan diya sa tibok kalibutan o especially nanha diya sa mga taga-Korinto. Muna sa unang rason, no, paklaro ni Apostol Pablo nga no, tinud-anay ni ang akong pag-ingon ninyo, no, dili ni ingon nga namakako or nagpalimbong ninyo, ang anak ko niya dili di ay, or huwag klaro nga apostoles, no? Ang dili iyan yung gidipinsa dili nga tungod kay nag-testify man ang iyang konsensya nga wala siya gibuhat na dautan kundi nagkinabuhi gud siya pagkabalaan o sincero tubangan sa kalibutan, no? O nganha din ha kanila tanan, no? Bisan pa man, no, kadua ang ilang pinagi sa iyang ipaybalong at pinagi sa ilang pagwali sa kabahin kang Ginoong Jesucristo, verse 19, for the Son of God, Christ Jesus, was preached among you by us, by me and Silvanus and Timothy, was not yes and no, but is yes in him. So, no, iyang ipatinaw nga bisan gani among pagwali kaninyo kabahin kang Ginoong Jesucristo, no, parehos na, consistent na sa giwali nilang apostoles o ni Silvanus o ni Timothy, no, nga sincero o klaro, walay bakak, walay sagol nga sala or no, it was all in honest nga mga pagwali niya, consistent sa lain-lain nga mga pictures o mga apostoles. So kana iyang gipakita nga kana manggani sincero mi tinaw nga among pagawali, no, parehas mi tanan, wala nagkalahi-lahi, no? So sa ato pa kaniya akong mga pag-deal ninyo, pag-istinurya ninyo, walay sagol nga binuang or paglimbong, no? Sincero din ni tanan inubanan sa unsay kamatuoran lamang dayon. Katulo, yang gitawag ang Dios as witness iyang kabalingong kalag, no? Take oath siya o nag-appeal siya sa Dios na witness na sa iyang kalag kung namakak man siya or naglimbong man siya sa mga taga-Korinto lagi sa pagpasaling mana ni dili biay ngana sa klase nga tao ang limbungay lang, ang take advantage lang kanila, no? Take oath siya o nag-appeal siya sa Ginoong Diyos nga kaila nakakita sa tanan na kung ang Diyos dili niya spare ang mga nagbuhat o dautan, iya ginasilutan, no? So yan itawag ang Diyos nga witness na siya nagbuhat yun sa sincero o pagkabalaan na dealings with them, wagid siya naglimbong kanila. So muna iyang mga pagdipinsa, no, ligon kay mga pagdipinsa kay iyang konsensya, iyang mga pagwali, no, wala naglahi sa mga pagwali sa ubang apostoles o ni Silvanus o ni Timothy, mga sincero po, mga tinaw po kaya ng mga disipulo ni Kristo. Ugo niya, labaw sa tanan ang Diyos na nakakita sa tanan, musilot sa kung nasayo pa sa Apostol Pablo, tinuray man yun ilang pagkakusar, na dautan sa nga pagkatao, no, malimbungon, sinutan sa Ginoo. I call God as witness, ingon siya. So, atong makatunan din sa
kaimtan ni Apostol Pablo, no? Nga sa panahon sa mga trials and suffering sa mga Kristohanon, a good testimony of our conscience is a great support, no? Binag ka ng sulayan bitana, no? O nagbuhat at dautan, i-bother kita sa atong conscience. Wag ka magbuhat sa insakto, sayot to yung gibuhat. Pero kung sakto imong gibuhat, no? Tubangan sa Dios ug sa tao, imong konsensya mo magpamatuod, mag-testify imong sakto ka naka sa kabubuton sa Dios, wala ka nag-rebuild sa Dios. And that's a great support to us when trials and suffering, mabutang ta sa panahon ni Hana na ang tabang sa konsensya will support us and hatag na to kalipay o approval na wala ka nakasala tubangan sa Diyos o sa tao, no? So muna atong makatunan na our conscience is a good support sa panahon sa trial and suffering sa mga Kristiyano. Dayon kana ang conscience, ang konsensya, ang testimony sa conscience can be secured only by holy living, no? Karon ang konsensya nato mo approve gyud, inaari gyud nga matinud-anon ta kinabuhi nga balaan sama sa gibuhat rin ni Apostol Pablo, no? That in holiness and godly sincerity, dili sa unod nun nga kaalam, no? Naglakaw sa nagkinabuhi. So limpyo ang konsensya, ang konsensya nag-approve. So muna aron mo approve atong mga konsensya, kailangan magkinabuhi kita o padayon o balaan ubangan sa Dios o sa mga tao. Dayon makabot lang nato na nga mo approve ang konsensya nato o ang magkinabuhi nga balaan pinaagi ra gyud sa grasya sa Dios, hindi na nato ma-produce sa atong kagalingon lamang. Pinaagi ra gyud na kang Kristo, no? Sa anak sa Dios na makapatong ta grasya na maglakaw ta nga balaan, no? Tinaw kay dinhi ingon ni Apostol Pablo nga nganong siya o sila ang mga magtuto, mga apostoles o mga taga-Korinto nga nahimong nalig-on diha ang manununod kang Kristo kay tungod na sa Dios, no? Verse 21 and 22. Now he who establishes us with you in Christ and anointed us is God. Nganong na-establishar ta nga mahimong mulig-on nga magtuto diha kang Kristo ug manununod niya kinabuhi nga balaan matarong siyang tubangan ug sa si katao tungod na sa Dios o gisilyuhan ta, gitagaan ta siyang balaang espiritu nganhi sa atong mga kasing-kasing as a pledge or a down payment. Mga sigurado gitagaan na down payment iyang mga magtotoo nagi siyang balaang espiritu kanun ma-full na ang kaluwasan nigbalik ni Kristo. So kani atong pagka-Kristiyano, atong pag-alagad na matinud-anon dili ni ato ang trabaho kundi gasa ni gikan sa Dios. Angay nato siya kasidunggan ug kasalamatan. Angay padayon kadiha niya mosalig na magpabilin ta matinud-anon ug maglakaw ug kinabuhi nga balaan tubangan niya ug sa kaniya asa atong mga isip katao. Sama ni Ginoong Hesus na atong great example sa iyang pagkatao, kinabuhi gyud siya masaligon sa amahan, no? Ug wag tay lain i-focus o i-tanaw gudi ang example ni Christ sa iyang kinabuhi. So let us all stand sa atong pag-awit sa atong first hymn for this morning.